Nasa ospital siya dahil sa cancer nang madiskubre niya ang pagtataksil sa cellphone ng asawa niyang ilang taon na niyang kasama. Ngunit hindi siya nagpadaig. Ang ginawa niya pagkatapos nito ay ikinagulat pa ng mga nurse. Si Clarissa ay naospital ilang araw pa lang matapos lumala ng biglaan ang kanyang kondisyon dahil sa cancer. Hindi na tumutugon ang kanyang katawan gaya ng dati at bawat galaw ay nangangailangan ng matinding pagsisikap. Gayunman pilit pa rin niyang pinananatiling malinaw ang isipan upang masubaybayan ang bawat hakbang ng gamutan. Salitan sa mga shift sina Liza at Maribel, mga nurse na inaalagaan siya na parang sariling kapamilya. Si Liza, na mas masigla, ay laging inaayos ang mga unan at sinusuri ang mga aparato. Samantalang si Maribel naman ay matiisin at mahinahon kung magsalita. Ipinaliliwanag ang bawat proseso. Laging nagpapasalamat si Clarissa, kahit mahina ang tinig. Wala kayong ideya kung gaano kalaki ang tulong na ibinibigay ninyo sa akin, sabi niya habang nakatingin sa kanila na para bang bahagi na sila ng kanyang buhay. Araw-araw ay dumarating si Renato, ang kanyang 42 taong gulang na asawa. May dala itong sariwang bulaklak, sinusubukang magbiro at nagdadala ng pagkain na bihira niyang makain. Sa mata ng mga hindi nakakaalam ng kwento, siya ang huwarang asawa. Ngunit sina Liza at Maribel, na maraming oras ang ginugugol sa silid, ay napapansin ng ibang anyo niya. Kapag akala niya ay tulog si Clarissa, malalim itong bumubuntong hininga, naglalaro sa cellphone, tumitingin sa relo na para bang binibilang ang minuto bago siya umalis. Si Clarissa kahit mahina ay napapansin din iyon, ngunit pinipiling hindi magkomento. Salamat at dumating ka kahit hindi mo kailangang gawin, sabi niya habang ngumingiti si Renato ng parang wala lang. Isang tahimik na madaling araw, nagising si Clarissa dahil sa dikomportabling pakiramdam at nakita si Renato na natutulog sa upuang nasa tabi ng kama. Mahina ang ilaw sa silid at isang mahinang pag-vibrate ng cellphone ang bumasag sa katahimikan. Napansin niyang iyon ay sa kanya, nakapatong sa sandalan ng upuan. Tumingin siya kay Renato na mahimbing ang tulog at sa kabila ng hirap ay iniunat ang kamay. Sa nakabukas na screen ay lumitaw ang mga mensahe mula kay Veronica. Mabilis niyang binasa habang bumibilis ang tibok ng puso. Malapit na magiging atin ang lahat. Kapag nawala na siya, wala nang matitira para sa kahit sino, sabi sa isa. May isa pa na nagsasabing, akin lahat ng pera at ari-arian, tapos maglalaho na tayong magkasama. Para bang umikot ang sikmura ni Clarissa, bigla niyang naisip na ang sakit na dinaranas niya ay hindi na ang pinakamasama sa kanyang buhay. Sa ilang segundo naisip niyang gisingin ito at tanungin kaagad, ngunit huminga siya ng malalim. Ibinalik niya ng eksakto sa dati ang cellphone, pumikit at nanatiling hindi gumagalaw na parang natutulog pa rin. Ginugol niya ang natitirang oras ng gabi ng gising, paulit-ulit sa isipan ang bawat salitang nabasa. Naalala niya ang mga pagkakataong naniwala siya sa pagpapakita ng malasakit nito sa mga usapang tila tapat at ngayoy malinaw na lahat. Kung ito ang plano niya, ipapakita ko sa kanya na hindi ako ganoon kahina gaya ng iniisip niya. Bulong niya sa sarili na may malamig na katahimikan. Ngayon, isang mabilis na pahinga. Para patuloy naming maibahagi ang mga nakaka-inspirasyong kwentong ito ng libre, hinihiling namin na isaalang-alang ninyong mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Ipaalam ninyo sa amin sa mga komento kung saan kayo nanonood ng kwentong ito. Maraming salamat at itutuloy na natin ang kwento. Pagsapit ng umaga, medyo gumalaw na ang paligid ng ospital. Pumasok si Liza, dala ang kariton ng gamot. Gaya ng nakasanayan ay nakangiti. Nag-unat si Renato sa upuan, nagreklamo na kailangan niyang ayusin ng ilang bagay at nagsabing babalik siya mamaya. Pagkaalis nito, pinakiusapan ni Clarissa si Liza na lumapit. Sa mahina ngunit matatag na tinig, ipinaliwanag niyang kailangan niyang makausap ang kanyang abogado kaagad nang hindi nalalaman ni Renato. Nagtaka si Liza ngunit sa ekspresyon nito ay naunawaan niyang hindi ito basta kapritsyo. Maaari kong ipatawag siya dito sa ospital ngayon din, sabi nito, at tumango si Clarissa, idiniing mahalaga ito. Pumasok si Maribel makalipas ang ilang sandali upang tulungan siyang maligo at napansin ang kakaibang tensyon.
Nagpasalamat lang si Clarissa sa pag-aalaga, ngunit nanatiling tahimik. Habang inaayos ng nurse ang kumot, iniisip na niya kung paano niya maisasagawa iyon nang hindi nagdududa si Renato. Kailangang mabilis at palihim ang lahat. Bandang hapon, dumating ang abogado bitbit ang isang folder. Inihatid siya ni Liza sa silid at tiniyak na walang ibang tao roon. Nakaupo nang may hirap si Clarissa at diretsahang sinabi ang nais, baguhin ang buong testamento. Tinanong siya ng abogado kung sigurado siya. Ipinaalala na ang asawa niya ang kasalukuyang tagapagmana. Kumpirmado niyang nais niyang ibigay ang lahat ng ari-arian at pera kina Liza at Maribel, sapagkat higit ang tiwala niya sa kanila kaysa kaninuman. Hindi lang ito tanda ng pasasalamat, ito ay isang sinadyang desisyon. Inaalagaan nila ako sa panahong kailangan ko. Siya, hindi. Binuksan ng abogado ang folder at inihanda ang mga dokumento, binabasa ng mahina. Nilagdaan iyon ni Clarissa sa kabila ng nanginginig na kamay, ngunit buo ang loob. Hiningi niyang maiproseso iyon agad sa opisyal na paraan. Sina Liza at Maribel, bagaman nabigla at na-touched, ay tinangkang tumanggi, ngunit mariin si Clarissa. Hindi ninyo naiintindihan, hindi lang ito para tulungan kayo, ito'y para protektahan ang akin mula sa isang taong hindi karapat-dapat. Nang maisara ng abogado ang folder at magpaalam, sumandal si Clarissa sa unan. Ramdam niya ang bigat ng sakit, ngunit may kakaibang pakiramdam na muli niyang nababawi ang kontrol sa sarili niyang buhay kahit siya'y may sakit at naospital. Pumikit siya at inisip na sa pagkakataong ito, walang ideya si Renato sa hakbang na gagawin niya. At iyon ang nagbigay sa kanya ng unang tapat ng ngiti sa loob ng ilang linggo. Makalipas ang 2 araw, nananatili pa rin si Clarissa sa ospital at mas nasasanay na sa takbo ng araw-araw. Araw-araw ding pumupunta si Renato, gaya ng ginagawa niya mula nang siya ay maospital, at may bahagyang pagbabago sa kilos nito. Mas malapit na siyang kumilos, mas matagal hawak ang kamay ni Clarissa, may dalang maliliit na regalo at nagsasabi ng mga katagang malakas siya at magiging maayos ang lahat. Ngunit dama ni Clarissa sa tono at kilos nito na iyon ay pilit lamang, isang papel na ginagampanan upang mapanatili ang imahe. Alam niyang sa likod ng matatamis na salita ay may interes na pilit nitong itinatago. Gayunpaman, pinananatili niya ang sariling pagpapanggap, hinahayaang isipin nitong siya pa rin ang mahinang asawang umaasa at marupok sa damdamin. Sina Liza at Maribel, na nakakaalam na ng totoo tungkol sa bagong testamento, ay naging mas mapagmatsyag. Hindi lang sa gamutan siya inaalagaan, kundi pati sa pagbabantay upang hindi makalapit si Renato sa mga dokumento o pribadong usapan ni Clarissa. Kapag dumadating ito at sila lang sa silid, gumagawa sila ng dahilan upang pumasok at manatili roon, laging alerto ang tingin. Napapansin ni Clarissa ang mga hakbang na ito at palihim na nagpapasalamat sa pamamagitan ng mga tingin. Nang umagang iyon, kinailangang lumabas ni Clarissa mula sa kwarto para sumailalim sa isang karaniwang pagsusuri. Hiniling ng doktor na pumunta siya sa ibang bahagi ng ospital. Sa gitna ng proseso, biglang kumalat ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Sobrang tindi na halos mawalan siya ng hininga. Agad na itinigil ng medical team ang pagsusuri at dinala siya sa emergency room. Sa labas, naghihintay si Renato. Sa mga dumadaan sa pasilyo, maaaring magmukha siyang balisa, hawak ang cellphone at nakakunot ang noo. Ngunit iba ang ipinapakita ng screen. Nagtatype siya para kay Veronica. Baka ngayon na, mukhang lumala siya. Habang naghihintay, patuloy siyang nakikipagpalitan ng mensahe sa kanyang kalaguyo na hindi na nag-abala pang magtago ng pagkasabik. Sumagot si Veronica ng may pagkainip, sinasabing ayaw na niyang maghintay pa at wala nang dahilan para ipagpaliban ang isang bagay na halos tiyak na. Sabi mo sa atin na agad lahat, gaano pa katagal ito? Pagpupumilit niya. Pinipilit ni Renato na pakalmahin siya, sinasabing malapit na at hindi na magtatagal si Clarissa. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto ng emergency room at ipinaalam ng mga doktor na bumalik na sa normal ang kondisyon ni Clarissa. Ibinalik siya sa kwarto, maputla pa rin ngunit gising. Pagkakita sa kanya, sinubukan ni Renato na magpakita ng ngiting puno ng ginhawa. Ngunit sa isang iglap ay nahuli ni Clarissa ang isang tingin
na hindi kasiyahan ang dala, kundi isang tahimik na pagkadismaya. Kumpirmasyon iyon ng alam na niya tungkol sa tunay na layunin nito. Maya-maya habang nagpapahinga si Clarissa, pumasok si Liza upang palitan ang swero at nadatnan si Renato na kinakalikot ang bag nito. Mabilis itong napatingin at tila hindi apektado, sinabi niyang hinahanap lang niya ang charger ng cellphone. Sanay si Liza sa pagtukoy ng kasinungalingan at napansin ang kaba ng isilid nito ang isang bagay sa bulsa bago lumayo. Hindi siya nagsalita noon, ngunit malinaw na hinahanap nito ang mga dokumento o anumang palatandaan tungkol sa pera. Nang sabihin ni Liza kay Clarissa ang nakita, hindi na ito nagulat. Inaasahan ko na, sagot niya ng kalmado habang nakatingin sa kisame. Ngunit dinugtungan niyang hindi pa niya ito haharapin dahil gusto niyang makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni Renato. Habang naniniwala siyang hawak niya ang lahat, mas madali para sa akin na ipakita ang totoo sa tamang oras. Sumang-ayon si Liza kahit nag-aalala na baka lumampas na sa linya si Renato. Pagsapit ng hapon, bumalik si Renato sa kwarto dala ang isang bouquet ng bulaklak. Umupo sa tabi ng kama at nagsabing mahirap para sa kanya ang makita itong ganito, pilit na nagpapakita ng emosyon. Matamang minamasdan siya ni Clarissa, tumutugon ng maiikling sagot at banayad ng ngiti, hindi ipinapahalata na alam na niya ang lahat. Sa loob-loob niya, matatag siyang naninindigan sa plano na ilantad ang mga intensyon nito sa hindi inaasahang oras, habang patuloy ang mga nurse sa pagbabantay para walang makalampas sa kanyang kontrol. Pagkalipas ng isang linggo, mas lumala ang kondisyon ni Clarissa. Dinagdagan ng mga doktor ang dalas ng pagsusuri at inayos ang gamot, ngunit ramdam niyang humihina siya araw-araw. Mas matagal nang nananatili sa ospital si Renato at sa paningin ng iba, maaari itong magmukhang dedikasyon ng asawa. Ngunit alam ni Clarissa na ang biglang interes na ito ay hindi mula sa tunay na pag-aalala, kundi sa katiyakang malapit na ang katapusan at para sa kanya. Ito'y nangangahulugan ng pagkamit sa gusto niya. Pinagmamasdan siya ni Renato nang may kalkuladong tingin, para bang sinusukat ang natitirang oras. Habang patuloy na lumalaban si Clarissa, patuloy ding pinalalalim ni Renato ang relasyon kay Veronica. Mas naging madalas at puno ng pagkainip ang mga mensahe. Sinasabi mo palagi na malapit na, pero wala pa ring nangyayari, reklamo nito sa isa sa mga pag-uusap. Pinipilit ni Renato na pakalmahin siya sa pangakong malapit nang matapos ang lahat, ngunit hindi maitago ng kalaguyo ang bahid ng pagbabanta. Kung hindi mo ako bibigyan ng kasiguruhan, aalis ako at hindi na babalik, babala nito. Nangako si Renato na malapit nang magbago ang sitwasyon. Isang gabing may malakas na ulan, mas tahimik ang ospital kaysa karaniwan, kakaunti ang mga bisita sa pasilyo. Gising si Clarissa nang marinig ang mga yabag at makilala ang boses ni Renato sa malapit na pasilyo. Mahina itong nagsasalita, ngunit bukas ang pinto kaya't malinaw niya itong nadinig. Hindi na magtatagal, pangako ko. Konting pasensya na lang, sabi nito. Pumikit si Clarissa, iniintindi bawat salita. Ang direktang kumpirmasyon na hinihintay nito ang kanyang katapusan ay parang matinding dagok, ngunit lalo ring nagpapatibay na kailangan niyang magpanggap hanggang sa tamang oras. Makalipas ang ilang oras, madaling araw na, biglang nakaramdam si Clarissa ng matinding paninikip ng dibdib at nahirapang huminga. Tumunog ang alarma ng mga monitor, tinawag ang medical team at mga nurse. Agad na tumayo si Renato mula sa kanyang upuan at pumwesto sa isang sulok, pinapanood habang kumikilos ang mga propesyonal. Sumisigaw siya ng mga salitang tila nagpapalakas ng loob at nag-aanyong balisa, ngunit sa likod ng maskara ng pag-aalala, dala ng tingin niya ang pamilyar na inaasahan ni Clarissa. Ang tahimik na pag-asang iyon, na maaaring iyon, na ang huling sandali. Napuno ng galaw ang silid. Kasama ni Liza si Maribel sa pagtulong sa mga doktor, nagsasagawa ng mga agarang hakbang. Nawalan ng malay si Clarissa at ilang saglit na nagtuwid ang linya sa monitor. Nagpapabigat sa hangin. Matapos ang sunod-sunod na pamamaraan at gamot, bumalik ang tibok ng puso. Naghari ang ginhawa sa silid, ngunit alam ni Clarissa na mas mahina na siya kaysa dati. Habang inaayos siya pabalik sa kama, tinatago ni Renato ang pagkadismayang muli siyang nakaligtas. Lumapit ito, hinawakan ang kamay niya
at sinabing masaya siyang buhay pa ito, ngunit hindi kapanipaniwala ang tono. Kinabukasan, kahit mahina pa rin, tinawag ni Clarissa si Maribel para sa isang pribadong pag-uusap. Mahina ang boses niya, tinitiyak na wala si Renato sa paligid. Hiniling niyang itago sa isang ligtas na kaha de yero ang bagong kopya ng testamento, malayo sa anumang posibilidad na matagpuan ito ni Renato. Hindi siya pwedeng makaalam kailanman, sabi niya habang nakatitig ng matalim sa nurse. Tumango si Maribel at nangakong siya mismo ang mag-aasikaso nito. Nakaramdam si Clarissa ng kaunting ginhawa sa pag-alam na mas lalo nang napoprotektahan ang kanyang mga pinaghahandaan. Habang pinatitibay ni Clarissa ang kanyang tahimik na plano, sa labas naman ay nauubos na ang pasensya ni Veronica. Nagpa siyang idiin si Renato ng mas direkta, nagpunta siya sa ospital nang hindi nagpapaalam. Ipinarada niya ang kotse at pumasok sa reception na parang isang normal na bisita. Hindi niya inisip ang pagiging palihim. Naniniwala na ang isang mabilis na pagkikita ay hindi magdudulot ng hinala. Ngunit ang presensya niya roon ay pwedeng maglantad ng lahat at si Renato, na walang ideya sa pagbisita, ay malapit ng harapin ang isang sitwasyon na pwedeng tuluyang magbago ng takbo ng laro. 2 araw pagkatapos, maulap ang langit nang tumingin si Clarissa sa bintana ng kanyang kwarto. Sa ibaba sa paradahan, agad niyang nakilala ang lalaking papalapit sa bagong dating na sasakyan. Si Renato iyon, katabi niya, isang matangkad na babaeng may maitim na buhok ang bumaba mula sa sasakyan nang mabilis ang lakad. Hindi na kinailangan ni Clarissa ng maraming palatandaan para malaman kung sino iyon. Ang mukha, ang tindig at pati ang padalos-dalos na kilos ay eksaktong tumutugma sa imaheng nabuo sa isip niya matapos basahin ang mga mensahe sa cellphone ni Renato. Nasa ospital si Veronica at ang bakas ng pagkabahala sa mukha ni Renato. Habang sinusubukan itong pigilan, ay patunay na hindi planado ang pagbisita. Patuloy na nagmasid si Clarissa, kunwaring walang pakialam nang tumingin si Renato patungo sa gusali at saka lamang lumayo sa bintana nang makita niyang bumalik si Veronica sa kotse at umalis ng mabilis. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Renato sa kwarto na may dalang bungkos ng bulaklak. Mas mahinahon kaysa karaniwan ang boses niya habang tinatanong kung kamusta na ang pakiramdam ni Clarissa. Ngumiti ito ng bahagya at sinabing medyo mas mabuti, kunwaring hindi niya nakita ang nangyari sa paradahan. Samantala, palihim na nagkatinginan sina Liza at Maribel, batid na ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang nakapalitan ni Renato ng mga mapanganib na mensahe. Nang makalayo si Renato, nag-usap ang dalawa na kailangan nilang dagdagan ang pagbabantay. Kung nagpapakita na siya rito, ibig sabihin may mangyayari, sabi ni Liza. At sumang-ayon si Maribel, tiniyak na hindi nila iiwan si Renato na mag-isa kasama si Clarissa ng matagal. Sa buong maghapon, abala si Renato sa cellphone. Kunwaring natutulog, narinig ni Clarissa ang ilang bahagi ng kanyang mga usapan. Tumatawag siya sa iba't ibang bangko, nagtatanong tungkol sa posibilidad na magpauna ng mga pautang gamit ang mga ari-arian ni Clarissa bilang kolateral. Nagsasalita siya ng may kumpiyansa na para bang sigurado siyang makukuha niya ang lahat ng gusto niya. Ngunit sa loob-loob ni Clarissa, may bahagyang mapait na kasiyahang nararamdaman sa pag-alam na hindi alam ni Renato na naipasa na ang lahat ng kanyang yaman at pera sa mga nurse. Sa hapon, habang pinapalitan ni Liza ang swero at inaayos ni Maribel ang mga gamot, narinig ni Clarissa ang dalawa na nag-uusap tungkol sa mga pasyenteng laban sa lahat ng inaasahan ay nakarecover mula sa malulubhang karamdaman. Naalala ni Maribel ang isang babaeng nakalabas mula sa intensive care unit matapos ang ilang araw na kritikal at dinugtungan naman ni Liza na malaki ang epekto ng matinding kagustuhang mabuhay sa mga ganitong kaso. Tahimik lang si Clarissa, ngunit gumalaw ang damdamin niya sa mga salitang iyon. Naramdaman niyang may bagong determinasyong nabubuo, isang lakas na higit pa sa simpleng kagustuhang mabuhay. Hindi lang ito para sa kanya. Ito'y para buwagin hakbang-hakbang ang plano ni Renato at ilantad kung ano talaga siya. Samantala, hindi binabawasan ni Veronica ang presyon. Lumabas si Renato sa pasilyo para sagutin ang isang tawag at si Veronica, sa tinig na puno ng panunuligsa,
ay hinihimok siyang umalis silang dalawa bago tuluyang mawalan ng kontrol ang lahat. Alam mong hindi habang buhay ang sitwasyong ito. Ayusin mo na o mawawala na ako, sabi niya. Pilit na kalmado si Renato habang sinasabing malapit na at kailangan lang niyang magtiwala. Kinagabihan tumanggap si Clarissa ng panibagong dose ng mga eksperimental na gamot na nakuha ng mga doktor mula sa isang espesyal na programa. Makalipas ang ilang oras, nakaramdam siya ng kakaibang pagbabago. Ang matinding pagod na bumabalot sa kanya nitong mga nakaraang araw ay tila napalitan ng magaan na pakiramdam. Nang mapansin ng mga doktor ang pagbuti ng kanyang vital signs, sinabi nilang maaari itong maging unang senyales ng positibong tugon sa gamutan. Nananatili silang maingat sa pag-asa at inirekomendang bantayan siya ng mabuti. Ngunit sa loob-loob ni Clarissa, dama niyang maaring ito na ang simula ng isang pagbabalik at kasama nito ang pagkakataong harapin ang lahat ng taas noo. Pagkalipas ng 3 linggo, hindi na si Clarissa ang dating mahina at lupaypay na babae na pumasok sa ospital. Bumalik ang kulay sa kanyang mukha, mas buhay ang kanyang tingin at hindi na ganoon kahirap ang kanyang mga galaw. Aminado ang mga doktor sa malaking pagbuti, bagaman na natili silang mahigpit sa pagsusubaybay. Ngunit si Renato tila nababalisa. Pinagmamasdan niya ang bawat pagbabago na may halong pagtataka at pagkainis na para bang ang paggaling nito ay isang hindi inaasahang hadlang sa planong para sa kanya, ay halos sigurado na. Isang hapon, habang umiinom siya ng tsaa na inabot ni Liza, hinila ni Renato ang isang upuan, umupo sa tabi ng kama at nagsimulang magsalita sa tinig na pilit pinapakalma. Clarissa, alam mo namang mahal ang lahat ng gamutang ito at pwedeng may bigla ang mangyari. Naalala ko lang na baka mas mabuting ilipat sa akin ang parte ng mga ari-arian mo bilang seguridad para maiwasan ang problema sa hinaharap. Tiningnan siya ni Clarissa ng mahinahon, ngumiti ng bahagya at sumagot. Naiintindihan ko ang pag-aalala mo, pero sa tingin ko hindi na kailangan. Maayos naman ang lahat at mas gusto kong manatili itong ganito sa ngayon. Malumanay ang pagtanggi, walang bangayan, ngunit sapat upang maging halatang nabalisa si Renato. Maya-maya, tumunog ang cellphone ni Renato. Si Veronica iyon. Sumagot siya sa isang sulok ng kwarto. Pilit na binabaan ang boses, ngunit hindi nakatakas ang tensyon sa kanyang tinig. Pinangako mong aayusin mo ito agad at hanggang ngayon wala pa ring nangyayari. Kung hindi ka kikilos, ako na mismo ang magsasabi sa kanya ng lahat, banta ng kanyang kalaguyo. Sinubukan ni Renato na pakalmahin siya. Sinasabing kailangan niya ng mas maraming oras. Ngunit hindi handa si Veronica na pakinggan ang mga palusot. Oras ang wala ako. Pagtatapos nito bago biglang ibinaba ang tawag. Kahit hindi narinig ang eksaktong mga salita, alam ni Clarissa na hindi iyon tungkol sa negosyo o sa pamilya. Napagpasyahan niyang oras na para subukan kung hanggang saan handang pumunta si Renato para panatilihin ang kanyang plano. Kinabukasan, sinimulan niyang pag-usapan ang tungkol sa hinaharap na may sinadyang kasiglahan. Alam mo, kapag nakalabas na ako rito, gusto kong maglakbay ng matagal, marahil gumugol ng ilang buwan sa pag-explore ng mga bagong lugar. Matagal ko nang gustong puntahan ang ilang tahimik na destinasyon at pakiramdam ko dumating na ang oras. Naalala ko ring ayusin ang bahay, baka bumili pa ng property sa probinsya para mas madalas tayong magkasama. Habang nagsasalita, pinagmamasdan niya ang bawat reaksyon sa mukha nito. Sinubukan ni Renato na panatilihin ang ngiti, ngunit ipinakita ng kanyang mga mata ang pagkailang. Siyempre, mahal, maganda ang lahat ng iyan, sagot niya. Pilit pinapagana ang masayang tono. Gayunman ang paraan ng pagkilos ng kanyang mga kamay at pag-iwas ng tingin ay malinaw na palatandaan na nauubos na ang kanyang pasensya. Hindi siya mukhang masaya sa ideya ng mahabang buhay na magkasama pa sila. At bawat salitang binibitawan nito ay lalo lang nagpapatibay sa kutob ni Clarissa na ang kanyang paggaling ay sumisira sa planong dati nitong inaakalang tiyak. Habang nagpapatuloy ang tahimik na labang ito, patuloy namang ginagampanan ng mga nurse ang kanilang papel bilang mga tagapagbantay. Si Liza ang tumanggap ng isang simpleng sobre mula sa mensahero ng notaryo. Binuksan niya ito sa nursing station at kinumpirma ang matagal na nilang alam. Ngunit ngayon ay may opisyal na patunay.
Lahat ng ari-arian at pera ni Clarissa ay legal nang nailipat kina Liza at Maribel. Inilagay niya ang sobre sa isang ligtas na lugar at nagpalitan sila ng makahulugang tingin. Alam na dapat manatiling lihim ang impormasyong ito kay Renato hanggat maaari. Sa parehong linggo, dumating ang abogado ni Clarissa sa ospital nang hindi inaasahan. May dala itong leather na folder at humiling na makausap siya ng pribado. Nasa kwarto noon si Renato na agad kumunot ang noo at nagtanong kung tungkol saan iyon. Isang formalidad lamang para tapusin ang ilang dokumento, sagot ng abogado nang hindi nagbibigay ng detalye. Nilagdaan ni Clarissa ang mga papeles ng payapa at ibinalik ito sa abogado, tinitiyak na hindi makikita ni Renato ang laman. Pag-alis nito, binati lamang si Renato ng isang maikling tango. Ngunit sapat na iyon kasama ng kanyang presensya para mag-udyok ng higit pang hinala sa asawa. Sa mga sumunod na araw, nanatiling kalmado si Clarissa, iniiwasan ang anumang direktang komprontasyon. Patuloy siyang nakikipag-usap tungkol sa mga plano, nagbabanggit ng mga recipe na nais niyang lutuin at maging ng mungkahi na kapag gumaling siya ay magdao sila ng maliit na selebrasyon. Nagkukunwari si Renato na sumasang-ayon, ngunit sa loob-loob nito ay tumitindi ang pagkadismaya. Ginugugol nito ang mahabang oras sa cellphone, kung minsan ay nagmemensahe, kung minsan naman ay mabilis na tumatawag, na para bang desperado siyang naghahanap ng paraan para pabilisin ang isang bagay na unti-unti nang nawawala sa kanyang kontrol. Hanggang isang maaraw na umaga, pumasok sa kwarto ang mga doktor na may kontroladong ekspresyon ngunit malinaw na positibo. Umupo ang pinuno ng pangkat sa tabi ng kama at sinabi, "Clarissa, may magagandang balita kami. Kumpirmado ng mga pagsusuri na wala ka na sa kanser." Huminga siya ng malalim, nilalasap ang mga salitang iyon. Ito ang tagumpay na kanyang inaasam, ang wakas na pinaglalabanan niya. Tumingin siya sa mga nurse at nakita sa kanilang mga mata ang refleksyon ng kanyang kagalakan, ngunit pinigilan niya ang emosyon upang hindi makatawag pansin kay Renato, na noon ay lumabas sandali para sagutin ang isang tawag. "Pakiusap, huwag niyo munang sabihin sa kanya," sabi niya sa mga nurse nang makalayo ang doktor. "Gusto kong planuhin ito sa tamang paraan. May isa pa akong huling hakbang bago matapos ang lahat." Tumango sina Liza at Maribel, nauunawa ang bahagi ng mas malaking plano, ang pansamantalang katahimikan na iyon. Alam ni Clarissa na kailangan niyang panatilihin sa ilusyon si Renato sa loob pa ng ilang araw, hanggang sa maihayag ito sa paraang hindi na niya magagawang magmaniobra o magdahilan. Sa mga sumunod na araw, kumilos siya na parang mabagal pa rin ang kanyang paggaling. Hinahayaang maniwala si Renato na may oras pa itong maghanda para sa hinaharap na inaakala niyang nakatakda na. Ngunit sa loob-loob niya, handa na siyang baligtarin ang laro at ipakita na may sakit man o wala, hinding-hindi nito makukuha ang bagay na labis nitong pinagnanasaan. Dumating ang araw ng kanyang paglabas sa ospital na may pakiramdam ng pagtatapos ng isang kabanata at simula ng bago. Ramdam ni Clarissa na iyon na ang tamang oras upang alisin ang bigat na matagal niyang tinatago. Maaga siyang nagising, huminga ng malalim at tinawag sina Liza at Maribel. Hiniling na manatili ang mga ito sa kwarto kapag dumating si Renato. Simple at direkta ang plano, walang puwang para sa alinlangan. "Ngayon ko tatapusin ito sa paraan ko," sabi niya habang hawak ang kamay ni Liza, at inutusan si Maribel na isara ng maingat ang pinto. Tumango ang dalawa, alerto, at nanatili si Clarissa sa matatag na postura ng isang taong ayaw nang makipagkasundo sa sariling sakit. Pagdating ni Renato, may dalang pilit ng ngiti at isang buke na walang dating. Pinaupo siya ni Clarissa at sinabihang maghintay saglit dahil may sasabihin siya sa harap ng dalawang nurse. "Gusto kong pakinggan mo lahat ng walang putol," paunang bilin niya. At tumango si Renato, pilit pa ring ginagampanan ang papel ng mabait na asawa na pinag-aralan niyang ipakita sa mga nagdaang linggo. Sinimulan ni Clarissa sa pinakamahalaga. Umayos siya ng upo, itinaas ang baba at malinaw na nagsalita para walang salitang mawala. "Magaling na ako," sabi niya. Matatag, ramdam ang tibok ng puso habang binibigkas ang mga salitang iyon bilang isang marka. Kumpirmado ng mga pagsusuri at inaprubahan na ng team ang paglabas ko. Lalabas akong buhay at buo.
Mabagal na pumikit si Renato, para bang kailangang tumagos muna ang balita sa pader ng mga bigong inaasahan bago maintindihan, at pilit nang ngumiti ng may kaunting pagkaantala. Napakagandang balita iyan, mahal, alam kong kakayanin mo, sagot niya habang inaayos ang upo. Ngunit hindi siya binigyan ni Clarissa ng pagkakataon para sa mga hungkag na linya. At dahil diyan, gusto ko ng agarang diborsyo, patuloy niya nang hindi nagtataas ng boses. Gusto kong tapusin ang kasal na ito ngayon din, walang palabas at walang palusot. Nawala ang kulay sa mukha ni Renato at nagpatuloy si Clarissa ng walang pag-aalinlangan. Alam ko ang lahat. Nabasa ko ang mga mensahe mo kay Veronica. Nabasa ko nang isinulat mo na malapit mo nang manahin ang lahat ng pera at ari-arian na sasamahan mo ako hanggang sa huli para lang makaalis dito nang panatag ang buhay. Nakita ko nang ipinangako mong tatakas kayo. At habang iniisip mong hindi ko kayang kumilos dahil sa aking panghihina, binago ko ang testamento. Nakatayo ng tahimik at may paggalang sina Liza at Maribel sa tabi ng kama at sina Johnny Clarissa na tumingin sa kanilang dalawa bago magpatuloy. Inilipat ko ang lahat ng aking ari-arian sa inyo, walang labis, walang kulang. Kayo ang naging seguridad ko nung wala akong lakas at higit pa roon naging tapat kayo. Ang katapatan na iyon ang nagligtas sa akin. Yumuko si Renato na para bang naghahanap ng butas para sumagot, ngunit wala siyang mahawakan. Kalokohan yan, may nangingganyo sa iyo laban sa akin, pilit niyang sabi. Nanginginig ang tinig ng taong nakikitang guguho ang sariling plano. Itinaas ni Clarissa ang kamay at pinutol ang palusot bago pa ito lumawak. Walang nangingganyo sa akin, mariin niyang sagot. May kapanatagan ng taong may hawak ng katotohanan at hindi ng tsismis. Nakita ko ang dapat kong makita, narinig ko ang dapat kong marinig, at ginawa ko ang mga pasyang magpoprotekta sa akin. Hindi ka biktima rito. Pinili mo ang mga ginawa mo, at ngayon haharapin mo ang mga kahihinatnan. Nabasag ang maskara ni Renato. Ang balitang gumaling siya ay sumabog sa tahimik na inaasahan na gumagabay sa kanya. At ang pagbabago ng testamento ay tuluyang nagwakas sa pantasya ng agarang kaginhawahan. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Pagkatapos ng lahat ng dinaanan ko rito, pagkatapos ng lahat ng gabing binantayan kita, giit niya, huling subok na gamitin ang awa bilang sandata. Hindi pinalambot ni Clarissa ang sagot. Nandito ka para hintayin ang katapusan ko, hindi ang paggaling ko, mariin niyang sabi, matatag ang boses. Binilang mo ang bawat araw na parang baitang patungo sa kalayaan mo. Ngayon, ibinibigay ko sa iyo ang kalayaan na yan sa tamang paraan. Sa akin ang buhay ko sa iyo ang mga pinili mo. Sumunod ang mabigat na katahimikan at napagtanto ni Renato na sa paggaling ni Clarissa, abo na ang kanyang plano. Ang pagkaunawang kahit buhay o patay si Clarissa, hinding-hindi niya makukuha ang inaasam, ay nagtulak sa kanya mula sa upuan na para bang gumuho ang sahig. Hindi matatapos to rito, bulong niya, ngunit walang banta na tatayo laban sa matibay na dokumento at mga saksi. Sa propesyonal na kilos inayos ni Liza ang swero sa huling pagkakataon at hinaplos ni Maribel ang balikat ni Clarissa na parang pagsasara ng isang kabanata. Simple lang ang pagtatapos ni Clarissa. Aalis na ako ngayon at ayokong samahan mo ako. Malayo na ang narating mo sa pagsunod sa akin. Lumabas si Renato ng kwarto nang mabilis ang mga hakbang at nasa pasilyo pa lang, hinugot ang cellphone. Pinakilos siya ng galit at pangamba hanggang sa makarating sa paradahan kung saan tila masyadong malawak ang mundo para sa isang taong nawalan ng sariling kwento. Tumawag siya kay Veronica nang walang patlang sa hininga at nang sumagot ito agad niyang ibinuhos ang lahat. Bumagsak ang plano, gumaling siya, binago ang testamento, wala nang natira para sa akin. Sabi niya, pilit na ginagawang hiling ng suporta ang balita. Tahimik si Veronica ng ilang segundo sapat para baligtarin ang sitwasyon sa pagitan nila. Iyon lang pala, isang pustang natalo ka, malamig nitong sagot. At anong balak mong gawin ngayon bukod sa hilahin din ako pababa kasama mo? Sinubukang ayusin ni Renato ang paghinga at sinabing may paraan pa. Makakahanap ako ng pera agad, uutang ako, aalis tayo, magsisimula ulit, pangako niya. Kapit sa isang planong minadali at marupok kahit sa pandinig niya. Bigyan mo lang ako ng ilang araw at aayusin ko.
Mabilis at walang halong tawa ang tugon ni Veronica kasabay ng salitang hindi siya handang marinig. Hindi mo pa rin naiintindihan. Hindi ko kailangan ang mga pangakong huli na kailangan ko ng kasiguruhan at wala ka niyan. Huwag mo akong tawagan para humingi ng pasensya kapag ang tanging meron ka ay oras at ginugol mo iyon sa paghihintay sa kamatayan ng iba. Hindi ako makikipag-ugnayan sa isang talunan. Pinutol niya ang tawag bago pa tuluyang sumakit ang bawat salita at mabilis na naglakad patungo sa kotse. Pilit kinukumbinsi ang sarili na sa pamamagitan ng perang mabilisan, maaari pa niyang maisalba ang kahit kaunting kontrol. Pumunta siya sa bangko, iniisa-isa sa isip ang mga ari-ariang hindi na sa kanya at iniisip kung paano ito gawing dahilan. Nang maupo siya sa harap ng teller at humiling ng agarang pautang, natuklasan niyang ang mundo sa labas ng ospital ay hindi nakikibagay sa desperasyon. Wala siyang sapat na garantiya, walang patunay ng kita, at wala ang mga ari-ariang inakalang madali niyang makukuha, kaya narinig niya ang pagtanggi na parang pagsara ng pinto sa mukha niya. Pansamantala lang ito, maayos ko, giit niya, ngunit kapalit ay natanggap niya ang matigas na sagot ng sistemang walang simpatiya sa mga planong huling minuto. Lumabas siya roon na mas magaang lang sa ilusyon. Sa pag-uwi, sinubukan niya ulit tawagan si Veronica at ngayong sagot nito ay para lang tapusin ang usapan. Nasabi ko na lahat, huwag mo na akong hanapin, mariin nitong wika, at natahimik ang linya. Bumalik si Renato sa ospital nang hindi alam kung bakit. Baka dahil sa nakasanayan, baka dahil wala na siyang ibang mapuntahan. Huminto siya sa paradahan, sa parehong lugar kung saan madalas siyang maghintay ng balitang pabor sa kanya. Ngayon, wala nang balita, tanging kawalan ng anumang mangyayari. Sa loob ng kwarto, sinuotan na si Clarissa ng damit para sa paglabas, tinutulungan nina Liza at Maribel. May kapanatagan sa bawat kilos, isang katahimikan na hindi galing sa tuwa, kundi sa pagkaunawa na bumabalik na sa kanyang kamay ang sariling buhay. Akala ko kapag dumating ang sandaling ito, bibigay ako, sabi niya. May banayad ng ngiti ng pagkagulat. Pero kapayapaan lang ang nararamdaman ko, isang malinis na kapayapaan. Sagot ni Liza na ang kapayapaang iyon ay itinayo hakbang-hakbang, may tapang at pag-iingat. At dagdag ni Maribel na ang katapatan ni Clarissa sa sarili ang sinulid na hindi naputol kahit noong tila marupok ang lahat. Hawak mo ang sarili mong katotohanan mula simula hanggang dulo, sabi nito, habang inaayos ang tali ng bag. Ngayon, magpatuloy ka na lang. Bago umalis, muling tumingin si Clarissa sa kwartong naging saksi sa takot, pagod at pagbabalik. Wala nang puot sa huling galaw na iyon, tanging malinaw na pagtatapos lamang. Pumasok ako rito na pakiramdam ko mawawala ang lahat, sabi niya habang kinukuha ang mga papel ng paglabas. Lalabas ako na may katiyakang hindi ko nawala ang sarili ko. Tinugon siya ng dalawang nurse ng tinging puno ng paggalang at dinugtungan pa ni Clarissa, "Salamat sa hindi ninyo pagpayag na makalimutan ko kung sino ako." Magkasabay silang naglakad sa pasilyo at naramdaman ni Clarissa na mas magaan ang bigat ng pinto ng labasan kaysa sa kanyang inaasahan. Sa labas, ang langit ay hindi isang simbolo. Langit lang ito at sapat na iyon. Sa paradahan, nakasandal si Renato sa sariling katahimikan, nakatingin sa kawalan na parabang naghahanap ng kwento na magliligtas sa kanya sa katotohanan. Nang makita sila, nagtangkang lumapit si Renato, ngunit wala ng argumento, wala ng pangako na maaaring ibalik. Wala na ring Veronica sa kabilang linya, wala ng bangko na handang magbigay ng tulong, at wala ng testamento na naghihintay ng malungkot na swerte. Nanatiling nakatayo si Renato sa paradahan, nakakurba ang kurbata, walang mensahe sa cellphone, at kotse na wala ng patutunguhan na may saysay. Hindi siya sumigaw, hindi siya tumakbo, hindi siya nagmakaawa. Nandoon lang siya, nakatingin sa direksyong tinahak ni Clarissa, na parabang kayang ibalik ng linya sa lupa ang isang kwento. Ang buhay walang pakialam sa paghihintay na walang halaga, ay nagpatuloy sa karaniwang galaw ng araw-araw, at ang kawalan sa paligid niya ay hindi dramatiko, kundi simpleng totoo. Sa isang banda, umalis si Clarissa sa ospital na magkahawak kamay kasama ang mga nurse buo at matatag. Sa kabila, nanatiling mag-isa si Renato, walang direksyon at wasak ang buhay, natututo
Huli na ang pinakamasakit na pagkawala ay ang matuklasang wala sa mga ninanais mo ang tunay na iyo. Salamat sa pagdating hanggang dito. Sa mundong kung saan napakaraming sakit ang dumaraan ng tahimik, pinili mong makinig hanggang wakas. Kung ginalaw ka ng kwentong ito, mag-iwan ka ng iyong pagsuporta. Malaking tulong ito para maipagpatuloy naming dalhin ang mga totoong salaysay na karapat-dapat ikwento. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood. At kung maaari, ibahagi mo ito. Maaring tila maliit lang, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng tagumpay ay, sa katunayan, pagpapalaganap din ng pag-asa. Nasa ospital siya dahil